We respond. We guide. We lead. We are the Health Emergency and Disaster Management Unit, united in service, compassion, and action. The Health Emergency and Disaster Management Unit is the front line of readiness. We plan, respond, and recover from emergencies to ensure uninterrupted healthcare. HEDMU leads with precision, coordination, and care. I am Mary Ann Maraveles and I am from DepEd Tagum. When we heard about that the HEDMU is offering a free basic life support training for teachers, we grabbed this opportunity. So as teachers having undergone of that training, it was really fulfilling. It was really worth of our time and our sweat learning those skills from our trainers, and it is very great and empowering experience. So all of the trainers were very professionals, they're very patient, and they made sure that we learned all the concept before we applied it into a real situation. Generally, our school, Tagum City National Comprehensive High School, is beyond grateful to the HEDMU team and for all the staffs who are part of this meaningful and life-saving experience. And lastly, for teaching us a sense of situational awareness, especially when times of crisis arise. Sa buong scan po ay nagpapasalamat po kami sa HEDMU dahil binigyan kami ng pagkakataon na makadalo po sa ganitong training po, which is napakalaking tulong po para sa amin kasi kami po ay nagre-rescue rin po sa mga individual kahit kami po ay non-uniform po. Tinuruan po nila kami kung paano mag-handle ng totoong senaryo po, kaya po kapag siguro na-experience po namin yung actual scenario is hindi na po kami kakabahan kasi naturo na po sa amin kung paano mag-act at saka kung paano po kami pasunod-sunod na gagawa ng hakbang para tulungan ang isang pasyente po. May new knowledge or ang bago kong natutunan sa training po is kung paano gawing proper ang CPR po, paano gawing proper ang bandaging, how to rescue the victim of any incident. Thank you, HEDMU, sa training. Marami po kaming natutunan. Maraming salamat po. So it so happened that this training offered by HEDMU is i-offer lang sa mga part gid sa among training ng emergency response. Kani siya nagkataon nga na-remind me, na-refresh me, and even na-remind mo ang kaugalingon na unsa dapat ang quality sa pagiging responder. Kani nga program gina-offer, nakita na mo ni siya as nami mga force multiplier, especially those people nga so bystander or any one of the community na maka-learn ani nga skills. Because kung kami lang ang saligan or ang ato mga emergency provider lang, we cannot cater everyone tungod kay ang ratio sa population o ang responders. So, dako na kayo ng help, part of survival sa isa ka patient or sa isa ka victim nga anyone can be rescuer. And the experience is grabe gyud po. Seeing your co-trainee nga kanang nag-enjoy po gid sila, especially those people at kanang lahi-lahi nga edad, ana ba, makarelate ka, makakatawa ka, and lahit manggod ang discipline when it comes to uniform service and civilian ang imong kauban ana murag mas lingaw pud gyud siya, lingaw siya kanang experience walay senior, walay junior, walay ana pantay-pantay mo dito. Again, humility lang gyud. Naka-appeal ko sa training sa HEDMU last year, March 2024. First is the basic life support for the rescuers. And then, pagka next month, na-appeal ko sa standard first aid. And ang training experience during that time, itong BLS and standard first aid, isa siya wapong experience kay dahil siya in a sense sa pag-deliver sa katong nag-training pa may, and ang mga activities po is different. And at the same time, katong natunan po na mo, amo na pang-share sa mga communities. Kay part po sa among trabaho is i-share po ang safety measures at the same time
kung unsay makaya nato nga mabuhat para mataas ang survival rate in case na mahitabo sa layo pa ang mga responders. So isa na siya sa among program na nagatudlo pod mi og basic life support o first aid sa ato ang mga community. So nagsugod gid ang link no sa Bureau of Fire Davao del Norte og sa HEDMO sa DRMC tong panahon sa Siargao dito sa panahong bagyong Odette. Dito sila set up sa DRMC, set up og field hospital. Then kami sa BFP gikan sa Region 11, kami dito mina-assign sa field hospital. So nang part na mo nga dito na-assign sa rescue, sa operation, kami po dito to mga healthcare provider dito mi gi-assign sa field hospital. Then after dito sa incident katong paghitabo ato, nag-chat si Sir Budoy sa kuha kung naba daw may participants about sa para sa BLS o sa SFA. So ako yung gi-introduce nga sa amo ang tanang tropa nga maka-avail. So dito nagsugod din hinay, primero informal pa, wala pa memo, wala mura og kan lang sa mi. Sa gusto. Then here comes nga nagka-memo na gid siya. So kuha na magpila mong participants, pila ka buok, then mag-memo na po si province pagdong sa para mag-appeal dito sa DRMC nga sa HEDMO nga training. Sa pagkakaroon no, almost og dili man tanan, pipila na lang ang wala gyud naka-training sa mga sa BLSSFA diri sa HEDMO. Mapasalamaton mi no sa partnership sa HEDMO ug sa DRMC. Nagikita gyud ang mga tao diri sa Davao del Norte. So dako nang pasalamat. I've been in the HEDMO since 2017 nung Marawi Siege. Tapos pinadala nila ako for training after for AMT. Tapos ako yung pinadala sa Bagyong Odette para magtao sa operating room doon. Yung experiences ko sa Bagyong Odette, first of all, siguro andun yung pagod. Pero pag makikita mo yung mga ngiti ng mga tao doon, malilimutan mo talaga yung pagod. Tapos during that time, parang pag pinadadala ka sa ganyan, parang nakikita mo talaga na walang silbi ang pera pag yung health lang tinatamaan. Tapos, yung gusto mo lang talaga na tumulong. At nagpapasalamat ako sa HEDMO dahil doon kasi nga makikita ko yung mga ngiti ng mga tao na hindi nababayaran talaga ng pera. At siguro kung ipapadala man lang ako ulit, magbo-volunteer pa naman ako ulit. Dahil napakaganda experience at marami ka talaga matutulungan dahil sa HEDMO. I was started as a HEMU staff when I was trained. So this time, based of my experience during the deployment and the medical mission of the DRMC, but before that, the name called of the organization, the flagship of the DRH, which is the SNEP. But now, DRMC, so more on deployment and medical outreach. So my unforgettable na experience is during Marawi Siege. Fortunate pa din kami kasi hindi kami nasali dun sa mga airstrike na nandun na sa ibabaw ng bubong namin yung mga kumbaga yung naga-airstrike, no? Which way back 2017, maybe 2017, and also in our geographical isolated disadvantage area na na-assign kami doon sa Balot Island or Sarangani. So it's so hard to reach the area kasi ang dami pang sakayan namin. So, kumbaga, ang dami pang mga boat na kailangan ma-reach namin yung area na yon. So aside from that, it's my passion to work with this kind of job because I really love technical work talaga. With regards to my experience with the deployment, so way back 2012, the Typhoon Pablo. So we stay there from December to March, no? So doon kami nag-New Year at saka nag-Valentine's Day, but nag-uwi kami every 2 weeks. So the other batch na naman ang pumunta doon sa Katiil, Davao Oriental. The other deployment is the Typhoon Yolanda, way back 2017. Marawi Siege is same pa din, 2017. And also the Typhoon Odette, December 2021. So this deployment also is very, kumbaga, hindi talaga malimutan because the deployment date is December 25 and
via going in Siargao. Yung transportation namin is via Black Hawk helicopter. We're excited to explore Siargao, not only to reach the area but also to help. So that's our passion, is to serve, to give services to the Filipino people. Thank you so much, DRMC Health Emergency and Disaster Management Unit. Permission of St. Providence. Go ahead, Providence. Good afternoon. Very good afternoon. Nami endorse na patient. Go ahead, Providence. Ready to copy.